So itong si Baste Duterte mga sangkay ay mayroon pong pasabog. No, mayroon po siya mga sinabi at ngayon titingnan po natin mga sangkay kung ano po itong speech niya. Kung pasok nga ba sa panlasa ng mga Pilipino at kung ano po itong kanyang mga sinabi. Okay, mga sangkay, tingnan po natin no, itong speech ni Baste Duterte nung siya po ay umupo bilang isang presidente nitong PDP Laban. Kasi may mga agam-agam nga po na siya daw po ang posibleng ipapalit kay VP Sara bilang presidente just in case mag-fail ang career ni Vice President kasi may impeachment. Ngayon, meron po siyang speech dito na titingnan po natin mga sangkay. Alright? Anyway, bago tayo magsimula sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Mga sangkay, tingnan po natin. Ito yung speech ni Baste Duterte. At habang kayo ay nanonood, mag-comment po kayo ha kung ano po ang inyong opinion. Pasok ba sa inyong panlasa ang ganitong klaseng speech? Okay? Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. So yung atake dito ni Baste, no, ni Mayor Baste ay banat sa pinaka-kontrobersyal na issue ng Pilipinas. Walang iba kundi ang issue ng flood control projects sa ating bansa na kung saan may grabing korupsyon. At ngayon, malamang mga sangkay, di ko alam kung kasama po sa speech, malamang isa sa ititira nito kay PBBM, yung hindi pagpapakulong kay Romualdez. Hindi pagpapanagot mga sangkay. No? At marami din po mga loyalista talaga. No? May hati nga po mga sangkay, may mga loyalista na pabor kay Martin. Meron ding iba na hindi pabor kay Martin at naniniwala sila na itong si Martin ang dahilan kung bakit nawasak ang Uniteam. Okay? Pero tuloy natin itong banat ni Baste. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-isip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Nakita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman lahat, namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Okay. So, yan po yung pinagmamalaki niya mga sangkay. Wala daw po talagang nakita. Pero ngayon, hindi ko masyadong nasubaybayan, no? Yung about sa Davao. Kasi wala po gaanong may sumabog talaga na matinding issue. Pero kayo mga sangkay, ano sa tingin nyo? Wala talagang nakitang ghost project doon po sa Davao nung pumunta po ang DPWH, yung team po. Alam ko, nandun din po ata nung si Magalong mga sangkay. At sa ICI, wala din po tayong nakita na kumbaga dinutdot sila ng ICI dahil po sa isang project. Ayon kay Baste Duterte, may mga resibo daw po talaga sila. So ano sa tingin nyo? Wala ba talagang nakitang ghost project sa Davao? Paki-comment nga po mga sangkay. Baka may hindi lamang po ako alam na alam ninyo. Okay? Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo ng opo eh. The most corrupt. Kumbaga,
Sinasabi ni Baste, kahit anong korupsyon sa baba, sa taas pa rin ang sisi. Kayo ba? Pabor kayo doon, mga sangkay? Ang nangurap, ito sila, pero ang sisi sa presidente. Ano sa tingin nyo? Kasi ganun po ang pinaparating ni Mayor Baste Duterte na ito, halimbawa, sila Romualdez, nangurap. Sila Zaldico, nangurap. Kahit walang alam ang presidente, sa kanya pa rin ang sisi. Ganun po yung atake ng speech na to. At isa sa napansin ko dito, mga sangkay, the way na mag-deliver ng salita ang mga Duterte. Ito si BBM, formal kasi ang speech, di ba? Halimbawa, araw ng kagitingan, i-appreciate ni BBM yung mga kung ano man ang kasaysayan ng Pilipinas. Pero pagka Duterte, mag-i-speech, magkikwento. Diba? May babatikusin, magkikwento, magjo-joke, magpapatawa. Ganun ang atake, mga sangkay. At alam naman po natin ang mga Pilipino, ang mga Pinoy, gusto nila yung nakikiliti sila. Kaya nga po, di ba, si former President Duterte noon kapag nag-speech, narami nakikinig. Gusto nila kasi nga po, pag seryoso, aatake ng banat, biglang magjo-joke. Alam nyo naman yung mga Pinoy, but ano sa tingin nyo kay Baste? Okay ba yung ganong atake, mga sangkay? Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit hindi nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Hindi nila kaya siwala nang sila na nakawin pa. Pero ano, mga sangkay, ito naman part na to, no? Masasabi ko dyan, hindi kontrolado ni BBM yan eh. Kasi yung yung pandaigdigang merkado pagdating sa oil, tumaas. Ang problema lang po sa Pilipinas, abusado yung mga negosyante. Diba? Kita nyo, mga sangkay. Anak ng tokwa. Dapat nga hindi tayo aambot sa 100 kasi yung ibang mga bansa, nakwenta na po yan sa rate ng pera natin. Hindi po sila umabot ng 100 pesos. Pero tayo, mga sangkay, Diyos mio, konti na lang, 200 pesos na po eh. Almost 200 na. Buti nga magro-rollback ngayon, mga sangkay, to 20 pesos daw mahigit yung mahiging bagsak pagdating sa diesel. Diesel kasi talaga pinakamalala eh. So ngayon, pero, kalaban, black propaganda, ito pa ay gagamitin talaga, mga sangkay, pambato sa pamahalaan. Walang malita doon! Alam nyo, di naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na kung nasa pulsa mo yan? So ayan, mga sangkay, ito yung part ng speech ni Baste Duterte. And what do you think, guys? Pasok ba sa inyong panlasa? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, ito pa yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.